ay magbatian sa inyong katabi at sa buong habis at kapatid. Salamat at yan kumuling nakita sa ligong ito. Sa ligo ulit, huwag kang mawawala. Sige po, tayo po tayo. Ito muna po ang panalangin na pangunahan ko ang ibang kapatid, Sister Christita. At din po, kahalay na po yung pong opening song at pong praise team. Sige po, tayo pong lahat ay umuko at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa isang magandang umaga pong ito. At kami rin po, Panginoon, ay narito at lumalapit sa iyong banal na harapan. Humingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pong mga nagawang pagkakasala, Lord, mga bagay na naisip namin, nasabi, mga nagawa, Panginoon, mga bagay na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Naway patawarin po kami, Lord, at pakalinisin, Panginoon, bawat isa. At maging karapat-dapat, Lord, sa iyong pong harapan. We pray, God, ngayon po umaga. I-invite po namin, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang aming pong maranasan sa aming pong kalagitnaan, sa pagsimulahan at sa pagwawakas ng aming pong gawain ay ikaw lamang po ang mataas. At anuman pong gawa ng kaaway, aming pong ginawasak, anuman pong mga distraction, Panginoon, ay aming pong ginawasak, Panginoon. Ikaw lamang po ang manguna at maitaas sa aming pong gawain ngayong umaga. I-bless mo po ang bawat isa na narito at i-declare po namin ang katagumpayan ng aming pong gawain. Maging sa aming pong speaker, ang anointing, ang wisdom and knowledge ay pagkaloob sa Kanya. At lahat po ng gaganap at lahat po ng narito ay mabless sa aming pong pag-aawitan, pakikinig po ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa kami po ay umuwi ng puspos ng iyong pagpapala at ng iyong banal na Espiritu. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo po ang pataas na papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sama-sama po tayo magpuli sa Panginoon. Ulitin po natin ang sentiment. Lord, prepare me to be a sanctuary. Sabay-sabay po tayo sa mga awit 115 verse 1. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos. Purihin sa langit ang lakas ng taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa sayon ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol magsayaw, purihin ng mga alpa at lauta, lahat ay tutugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng kopya, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilang, purihin si Yahweh, palakpakan mo natin Diyos.
Ready na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Okay. Then mine, you are my that you hear me when I walk. Is it true that you are taking over me? How you love me?
nagpapasalamat po sa umaga ito. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya sa amin sa bawat araw, Panginoon. At sa umagang ito, muli kami, O Diyos, ay dumudulog. Tinataas sa inyo ang aming mga kapatid. Pinadalahin ko po, Panginoon, ano man ang kanilang mga suliranin sa trabaho, sa pamilya, sa kanilang kalusugan. Patuloy niyo po igawan ng Diyos ang inyong pong paglingap, ang inyong tulong, Panginoon. Abutin niyo nga po sila, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman. Bigyan ng solusyon, Panginoon, ang kanilang pong mga problema. Kung mayroon man kaming mga kapatid na nangihina spiritually, abutin niyo po sila, Panginoon, at patuloy na palakasin ang kanilang pong mga pananampalataya, Panginoon. Lord, kami rin ay nagpapasalamat, Father God, sa natapos ng eleksyon na nangyari sa aming pong bansa. At patuloy po kami umaasa, Panginoon, na mayroon kayong gagawin sa bansang Pilipinas, Panginoon, na inyo nga pong babaguhin, O Diyos, ang aming pong bansa, Father God. Tinatas din namin, Lord, ang mga bata na mag-aaral po ng inyong pong mga salita. Dalahin po namin, Ama, ang inyong tulong sa kanila. Maranasan po nila, Panginoon, ang kaliwanagan sa kanilang murang kaisipan. Makilala ka po nila, Panginoon, mula sa kanilang mga puso bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng mga Kristiyano, mga pag-uugali, aming Diyos. Pagpalain niyo rin yung mga guro na nagtuturo po sa kanila, Father God. Salamat po, Panginoon, at maging sa amin pong pag-aaral sa umagang ito ng inyong pong mga salita. Dalahin ko po, Panginoon, nabuksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, at gagawin niyo po ito, Panginoon, na mabuting tangiman ng inyong pong mga salita. Kayo nga po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa sa amin, sa inyong sariling kapamaraanan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin, itago niyo po siya sa inyong likuran. Yung lamang, Panginoon, na pinapanungkulutan po ninyo ang siyang mamutawid sa kanya pong mga labi. Amin pong pinapagkatiwala sa inyo ang mga nalalabing oras sa amin pong pagsamba sa umagang ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y nakakaupo na. So, good morning po sa bawat isa. So, una, nais ko pong pasalamatan yung ating mga masisipag na mga volunteer worker po sa CE po natin, yung mga kabataan po natin, at naging successful po yung ating opening ng ating pong tawag dyan, DBBS. Ano po. So, nakita po namin na ang dami yung mga teams, ano? Maalagaan lang po natin yan 3 years or 5 years from now, marami na pong kabataan. So, ang teams naghahapon ay nasa 21. Ano po. So, mag-invest lang po tayo ng panahon ng salita ng Diyos sa kanila. Ano po. At later on ay aani rin, ano po, yung ating lokal na English. Magiging kasama po natin sila sa minister. So, ayun. Okay. So, sa umagang ito ay nais ko pong magsimula sa isang magandang pangako ng Diyos. So, hindi po ako mangangako, babalikan lang po natin ang mga pangako ng Panginoon sa Biblia. So, nasanay na po kasi tayo na pinapangakuan sa politika, di po ba? So, sama-sama na tayo mga ganun. So, panay pangako, wala namang pagbabago yung ating bansa. Ano po? So, dito po gusto kong magsimula sa isang simpleng tawag dyan, talata ng Biblia. Ito ay simple pero ito ay pundasyon, ano po, ng ating pong buhay Kristiyano. So, tayo po muna ay tumayo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Work together for good to them that love God, to them who are according to His purpose.
Sa Tagalog po, Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ang makinawag tayo sa kanilang layunin. pinagpala ng Diyos ang kanyang pong mga salita, makakaupo na po tayo. So, ito po yung pinamagatan ko pong Trusting God and His Promises. Amen po ba? Karapat dapat po ang Diyos na pagtiwalaan at ang kanyang mga pangako. Amen po. Karapat dapat po siyang pagtiwalaan. So, intro po muna tayo. So, the book of Romans was written by Paul. He was writing to them because he was a Roman citizen at concerned po siya sa kanya or sa kanila. So, ang aklat din ito, ang sulat na ito sa Roma, ito rin ay nag-i-introduce sa kanya. Kasi ang Roman Church, ito po ang church na hindi po siya ang nagtayo. So, yung nag-scatter po yung mga believer, iba pong mananampalataya ang nagtayo ng church. So, ang purpose po bakit sinulat ito ni Pablo, to edify the believers, to preach the gospel, and to get to know the Roman Christians, so they could encourage him, pray for him, and help him with his planned ministry in Spain. Gusto niya rin makatuwang sila sa kanyang planong pagmimisyon sa Spain. Bakit gusto po niya bisitahin at sulatan ang mga Roman Christians? So in the book, All Promises of the Bible, written by Herbert Lackley, said that there are 7,147 promises of God to man in the Bible. So napakarami ng mga pangako po ng Diyos. 7,147. Ano po? Napakarami. At iilan lang po yung ating kabisado. Yung mga favorite verses lang po yung ating kabisado. Kasi dami pala ng island ng Pilipinas. Tama ba? So, ganun po nakarami ang pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. And according to Him, the purpose of these all promises is to give us hope, joy, peace, wisdom, and strength for whatever we are facing in our Christian life. So, ang mga pangakong ito at talagang sinadya ng Diyos, ginawa niya ito para sa mga mananampalataya, para tayo maging masaya ang buhay Kristiyano. Amen po ba? So nakita ko po since from the start na kayo naman ay masayahin. Hindi po kagaya nung pinanggalingan namin church. Pagamat hindi ikumpara. Talagang iba-iba po ang lokal na iglesia. Doon kasi parang nabigla rin ako Parang baptist doon No? Walang hindi naman. May drumstick pero parang sila napaka-solid mag-worship. So sabi ko, kakaibang alin na ito. Samantalang mga alin ng mga churches na nga natin, ito naman So, ayun. Kaya medyo nag-observe pa po kami kasi baka ma-offend kayo sa amin. So, kaya limitado rin kami. So, according to some scholars, God's promise in Romans 8:28 is the foundation and epitaph of our Christian life. Ito daw yung pinaka-pundasyon sa lahat ng mga pangako ng Diyos. At pag sinabi pong epitaph, di ba ito yung nilalagay po sa pag kami namamatay, di ba? So, dapat ito rin ang ating nilalagay pag kami namamatay daw yung all things are work together for good to them that love God. Para din pala yan sa mga namamatay. Ang madalas ko pong makita ay yung John 11:25. It's about the resurrection. Na pagka tayo namatay, mayroon din tayong buhay na walang hanggan. Bakit po pundasyon? Kasi po, ang pangako po nito ng Diyos ay may kinalaman sa lahat ng ating pagiging anak ng Diyos, sa lahat ng ating kaligtasan, sa ginawa ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay. So, why we should trust God and His promises? So, ang una po, basa. Okay. So, ang pangako po ng Diyos ay tumpak or precise. Kung ano ang sabihin po niya, kung ano ang ipinangako po niya,
tiyak po mangyayari or gagawin niya. Ganun po kaganda pagka nangako po ang Panginoon. So Romans 8:28, ang unang phrase lang po, and we know. So yun po yung pagkakasabi. Sabi po ni G.I. Packer, what were we made for is to know God. What aim should we set ourselves in life? To know God. What is the eternal life that Jesus gives? Knowledge of God. What is the best thing in life? Bringing more joy, delight, and contentment than anything else? Knowledge of God. Kung makikita po natin ang ibig sabihin po ni G.I. Packer, ang dahilan bakit po tayo diligtas ng Panginoon ay para po natin siya makilala. Makilala po siya ng lubusan, hindi lang yung ay dahil sinabi ng nanay ko, dahil sinabi ng tatay ko. Hindi po dapat tayo rin mismo ay nagsasaliksik po ng salita ng Diyos upang siya ay ating makilala. So when it comes to God's promises, there is so-called general promises. So pangkalahatan, sa mga pangako po sa Biblia, mayroon pong pangkalahatan. Mayroon naman po yung limited promises para lang sa mga bansang Israel. So limitado lang po siya. Or para lang sa mga Kristiyano. So may mga ganun po na pangako. At mayroon din pong tinatawag conditional and unconditional promises. Yung Matthew 6:33, pakis-recite niya po. Okay. Nakalimutan na. First, the kingdom of God and His righteousness. Okay, yan yung ating mga kabisado. Pero ano rin po ba? Conditional po yan. Kailangan mo unahin ang Panginoon. At ganoon din yung Philippians 4:19. Ano po ang sabi sa Philippians 4:19? But my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Conditional din po yan. Bakit po yan? Sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang sabi po ng mga scholar, kasi sumusuporta po sila sa gawain ng Panginoon sa pagmimisyon ni Apostol Pablo. Pero po yung Hebrew 13 verse 5, I will never let you or forsake you, yan po ay unconditional. Lahat po yan ng mga mananampalataya. Saan man po tayo paparoon ay kasama po natin ang Panginoon. So why God's promises is definite? Because He is faithful in all He said and does. I place myself in your care. You will save me, Lord. You are a faithful God. Bakit po tumpak ang mga pangako ng Diyos? Dahil ang Diyos ay tapat po siya. Hindi yan kagaya ng katabi mo. No? No? So, di ba yung mga magulang minsan nangangako ng ganito sa mga anak nila. Kaya lang pagdating, sino rito na anak, pagka may honor ka ngayon, bibigyan kita ng cellphone na bago. Yan po kasi yung mga motivation natin sa ating mga anak, di po ba? Pero minsan nag-fail po tayo. Sayang man natin at hindi kasi may mga problema rin tayong iniinda. Amen po ba? So, nag-fail tayo. Pero ang Lord, kahit po anong bagay, hindi po siya nag-fail. Pag sinabi niya, gagawin po niya. Kasi lahat ng bagay ay nasa Diyos po ang katapatan. So, another one, because God never changes. Hindi po siya nagbabago, hindi po siya pabago-bago. No? So, minsan si Jack sinasabi, bakit kaya yung mga babae pabago-bago? Peace po tayo. Igadalhin ba natin yung ito o hindi? So, mga ganon, mga simple lang yan. Pero minsan, pabago-bago po tayo. Pero alam niyo po, ang Diyos hindi po siya pabago-bago ng pangako. Because He was the same yesterday, today, and forever. Kung paano mo siya nakilala before, mas magiging katiwa-tiwala pa po siya habang ka ay lumalago sa Panginoon.
Then another one, because God does not tell lies. The words of the Lord are true and all His words are dependable. Talagang masasaligan po natin ang Diyos. Kasi yung hindi po niya kaya, yun po yung hindi kayang gawin ng Diyos. Ano yun? Kahit po siya pinakamakapangyarihan sa lahat, may hindi rin po siya kayang gawin. Ano yun? Magsinungaling. No? Labag po sa kanyang katangian, nature bilang Diyos, na magsinungaling. Amen po ba? So kaya po, kung ano ang sabihin niya, kailangan po niyang isakatuparan. And lastly, because our God is a humble God. Take my yoke and put it on you and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. Kasi may mga pangako po na bunga lang ng kayabangan, di po ba? Ay, wala yan. Mga ganun. So, ang ating Diyos ay mapagpakumbaba. Kaya po, ano man yung kanyang sinasabi, ay kaya po niyang gawin. Ang kanyang pangako po, hindi lang po bunga ng kayabangan, dahil hindi po siya mayabang, kundi siya ay mapagpakumbaba ng Diyos. So sabi po ni Martin Lloyd, it is very difficult to be humble if you are always successful. So God chastises us with failure at times in order to humble us, to keep us in a state of humility. The Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. No? So, ang pagiging mapagpakumbaba ng Diyos, minsan pagka tayo raw ay over-successful na sa buhay, minsan pinapalo po talaga tayo ng Diyos para hindi po tayo maging laging nagpapataas. Kundi makita natin na ang Diyos ang nagpapala po. So, sino dito yung mga magulang na nagpapalo pa sa mga anak? Salamat na rin, wala kami no? So, ang Biblia po, maliwanag ang sinasabi. Marami po mga Kristiyano ngayon hindi na namamalo. Labag po yun sa Biblia. Bagamat bawal na sa ating batas. No? Pero may pamamalo po kasi na tawag dito. Yung hindi kagaya ng mga sinaunang tao kagaya namin. Pag isa lang po ang nagsiyam po kami. Pag isa po ang nagkasala, lahat po kami nakaluhod. Kaya galit na galit kami pag may nagkakasala Lahat kami siya, papaluhod kami ng tatay ng test baby. Lalagyan pa ng libro yung mga kamay namin, papalipahin kami mga 4 na oras ata. Galit na galit kami sa aming kapatid pagka hindi sumusunod sa magulang. Kasi pati kami nadadamay. Actually, may mas malala pa yung pinapaluhod sa asin at sa kamunggo. Naririnig ko sa mga lumang tao kagaya namin. So, mga inabutan namin yung mga Kastilang disiplina. Grabe po yun. Dati pagka namamahinga din yung magulang, di po ba? Ang mga anak noon ay kailangan walang ingay kang maglalakad. Ngayon, kung pagka namahinga ka, wala. Yung mga bata kayo, ikaw na lang ang mga hindi ka talaga makakapagpahinga. So, iba na po yung ating panahon. Pero, applicable pa rin po ang talata. Ang batang hindi pinapalo, ibig sabihin, hindi mo mahal ang iyong anak. Pero dapat, control ang pamamalo. Kasi pag hindi mo pinapalo, ang sabi ng Biblia, ibig sabihin, hindi mo mahal ang iyong anak. Kaya, sundin pa rin po natin ang Biblia. So, ayun. The more we depend on God, the more dependable we find He is. Okay, so yun po yung una. Pangalawa, basa. Okay, so bukod sa ang pangako ng Diyos ay different, ang pangako rin ng Diyos ay divine. So, and we know that all things God. Sa sansinukob ng sanlibutan, wala pong pinakamadal kundi ang Diyos. Ano po ba? Wala na pong hihigit pa ron. Bagamat may sinasabi ang mga tao
na sinasamba nila na banal na makapangyarihan, pero wala pong makahihigit po sa kabanalan po ng Diyos. So ang sabi po ni Jonathan Edward, a true love to God must begin with a delight in His holiness. No? So dapat kung mahal po natin ang Panginoon, mahal po natin ang Kanyang kabanalan. At pag inaharap po natin yung salitang holiness, mga kapatid, lahat ng katangian ng Diyos, yung grace, love, mercy, lahat ng katangian po ay nagmula po dyan sa kabanalan po niya. Bakit po siya mapagmahal? Dahil po siya ay banal. Bakit po siya mabagin? Dahil po siya ay banal na Diyos. Ganun po. Iba po sa ating pananaw, pagka banal ano yan, hindi gumagalaw. Ano yan? Ating pagtingin. Ano? So, pero ang kabanalan ng Diyos ay, kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang kabanalan po. Amen po ba? Hindi po dapat yung kasalanan ang mahalin natin, kundi ang Diyos at ang Kanyang kabanalan. So, nung makita po ng Diyos, o nang makita ni Isaiah ang kabanalan po ng Diyos, ito po ang sabi niya, "Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips." Alam niyo po, propeta na po yan si Isaiah. Ginagamit po siya ng Diyos. Actually, siya po ang tinatawag na isa sa mga major prophet na kung saan gumawa ang Diyos ng mga himala sa bansang Israel dahil sa kanyang pagiging propeta. No? So, pero nung encounter po niya ang kabanalan ng Diyos, ano ang kanyang nakita? Yung labi niya. No? Napakarumi. Parang salamin pala ang kabanalan ng Diyos. Nakita po niya yung kanyang labis. Siyempre, propeta siya, maaaring hindi perfecto niyang nasusunod kung ano ang pinasasabi ng Diyos sa kanya. Kasi ang una niyang nakita, hindi po yung karamihan ng kanyang paa, no? Kundi yung karamihan ng kanyang labig. At marami pong mga Kristiyano po ang ganyan. Malinis nga sa pangangatawan, buong katawan, minsan sa labi, makasalanan. No? Okay. Sabi naman po ni Moses na makita po niya ang kabanalan ng Lord, who is like unto thee, O Lord, among the gods, who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Talagang nakakamangha. Ano po? Yung nakita po ni Moses. Actually, si Moses lang yung nagkaroon ng O Panginoon, anong sasabihin ko sa kanila? Gusto kong makita kita. Okay, dadaan ako. Sabi ng Lord, sumilip ka sa awang ng malaking bato na yan. Ako ay dadaan. Paglagpas ko, sasabihin ko sa iyo. At ang sabi po ng Panginoon, nakita niya ang likod ng Panginoon. Pero ang katotohanan po noon, ayon sa theology, anthropomorphism po. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao para lang siya makita po ni Moses. Kasi ang katotohanan, ang Diyos po ay Espiritu. Amen po ba? Hindi po talaga siya po pwedeng makita. Okay. So, what is the result of divine promises? Ano po bang magiging resulta ng banal na mga pangako ng Diyos? Ang una po, it gives us a true hope. Hello po. Sa mahilig dyan ng mga kabataan na pinapaasa lang. Yung mga nag-a-apply dyan at sinasabi, tatawagan na lang kita. Pinapaasa lang tayo minsan, ang dami ng pinuntan, puro ang sabi, tatawagan ka na lang. Huwag ka na umasa. Mas umasa ka sa Diyos. Amen po ba? Kasi ang banal na pangako ng Diyos ay totoo po siya. So, ang sabi po ng Job, such are the paths of all who forget God. The hope of the godless shall perish. Yung mga tao pala na hindi kumikilala sa Diyos, ang kanila pong pag-asa ay mawawala, kukupas. Pero yung ating pag-asa bilang mga totoong anak ng Diyos, mananatili po yun. Amen po ba? Mananatili at mananatili po yun. Then another one, it changes our attitude. Ang mga banal na pangako ng Diyos ay binabago po niya
ang ating pag-uugali. Basa po. Nagbibigis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng masusaka ng hanggang bunga ng lupa, may pagtiis hanggang sa pagdating hanggang maaga. Okay, sino po ito ang nagtitiis na lang sa kanyang asawa? Okay? Bahagi po yun. Hindi po. Alam niyo po yung ano yan, yung pag-aasawa hindi nawawala ng tiisin. Ang sabi nga nila, para kang lalagay ka sa magulong buhay. Pero ang katotohanan, pag ako po yung nangangasal, hindi ganun ang sinasabi. Kasi hindi po yun yung naging karanasan ko. Dati po kasi nung single ako, kung pag wala kang asawa, parang wala kang patutunguhan. Lahat ng kita mo, parang waldas lang eh. Bili dito, bili doon, paano maisipan mo? Laboy dito, laboy doon. Pero nung mag-asawa ko, na-realize ko, may patutunguhan yung buhay. Mas maganda yung may partner ka kaysa sa wala. Doon mo na-realize. Mas maganda ang may asawa. Pagkaman, mayroon naman sa Biblia may mga blessed single. Ano po, si Pablo po, blessed single po siya. Pero na-enjoy po niya. Inialay po niya yung kanyang buhay talaga ng buong buo sa paglilingkod. So, mga tiis kayo. Hindi po ba? Dami po ngayon natin tiisin. Pataas ng patias ang biling. Pero alam niyo po, patuloy po tayong nakakapag-adjust sa biyaya ng Panginoon. Dahil tayo ay umaasa sa Panginoon na magkakaroon po ng pagbabago ang Pilipinas. Magkakaroon ng pagbabago ang kalagayan ng ating buhay. Kung paano po ang magsasaka nagtitiis, 4 months po na nagtitiis ang magsasaka, nananalangin po sila, Lord, magkaroon na po ng ulan, natitigan na po yung amin pong mga pananim, lugi na naman kami. Pagka natuyo po sila. Ganoon po sila nagtitiis. Naranasan po namin sa Isabela yung ganoon. Yung mga taga-probinsya mayaman. Kaya lang parang 1 millionaire po sila. Pag umani po sila, nakakahawak sila 100,000, 200,000. Kaya lang yung budget po nila yun, minsan pambayad na lang sa utang. Kasi yung kanilang daily na pagkain, inuutang na rin po nila sa financial po nila. Kasama yung mga inputs, mga abono. Sabi ko, mas mayaman kayo kaysa may nila kung tutusin kasi may biglaan kayong pera eh. Pero makikita ka ng bawatan yan ng 150,000. Di ba may bigla ang pera? Kaya nga lang yung lahat kasi ng input nila yung utang, ang kumikita talaga yung financial po nila. Sabi ko po pwedeng mag-ipon. Yung hindi ka na utang sana para makikita nyo talaga yung inyong pinagpaguran. Pero bahagi po yun ng ating pagtitiis. Hindi ko po alam mga kapatid ano ang inyong mga tiisin sa buhay. Pero binabago po ang ating attitude ng Lord dahil sa kanyang mga banal na pangako. So sabi pa po, mga tiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kung paano noon ay malapit na, mas malapit na po tayo ngayon. Then another one, it is perfect in timing. Yung mga banal na pangako ng Diyos ay perfect in timing. So, ang sabi po dyan, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Yung kanyang mga pangako, perfect po yan in timing. Kaya nga lang po tayo, pagka tayo po humingi sa Diyos, nagmamadali po tayo. Amen po ba? Nasa hiniresyon po kasi tayo na madali na lang ang mga bagay. Isang pindot na lang, andyan na. No? Naalala ko nung nag-aaral ako sa seminary, wala pa pong Google pa noon. Pero maggagawa ka ng summary ng iyong pinaka-conclusion, magbubuklat ka ng 7 o 5 libro. Tapos babasahin mo yan isa-isa. Isusulat mo ang iyong conclusion sa lahat ng kanilang mga views. Ano? So, sabi mo na mahirap. Pero ngayon, isang click mo na lang. Ano? Nandyan na. Ganun kaganda po ngayon. Mayroon na tayong universal na dictionary. Hindi po kagaya po noon. So, ano man yung ating hinihingi mga kapatid,
Huwag po tayo padadala sa pressure. Lord, ngayon na gusto ko na ngayon. Hindi po. May timing po ang Diyos na sinusunod. At ang timing po yun, perfect po yan. Hintayin mo lang. Darating din yun. Yung pinapag-pray mong boyfriend, girlfriend, di po ba? Darating din yun. In God's time. No? Huwag kang mag-alala, darating din yun. Basta hinihingi mo sa Panginoon. Okay. Your calling to be a disciple is one of the perfect time. Yung pagkatawag sa atin bilang mga alagad ng Panginoon ay isa po sa perfect timing. Bagamat sinasabi po ng ilan, sana noong ko pa nakilala ang Panginoon. Bakit hindi pa noon? Alam niyo po, ang plano po ng Diyos sa atin, sa aming cell group last yung plano ng Diyos sa atin nagsimula, hindi pa po tayo pinapanganak. Yung kanyang plano, inukit na niya na po. Kaya lang po nagiging mabagal ang development na matupad ang pangako ng Diyos kasi matigas yung ating ulo. No? Ayaw kasi nating sumunod sa Diyos. Gusto natin kalooban natin ang masunod. At nagmamadali tayo sa mga bagay-bagay. So wait lang po. Kasi ang banal na pangako ng Diyos ay perfect in time. So ang panghuli, ayan, God's promises is dynamic. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos ay buhay. Alam po ba? Hindi po siya stagnant na hindi gumagalaw. May buhay po ang pangako po ng Diyos. And we know that all things work together for good. So, yung salitang all things, that work together for our own good, ay ito po yan. Yung tinatawag pong all po dyan. Our freedom from the law, tayo po ay pinalaya ng Diyos. Ano pa? Tayo po ay iniligtas ng Diyos. Our sonship, yun po yung tinatawag pong all po dyan. Our adoption, di po ba dati tayo ay mga anak ng Diablo, ngayon ay naging anak na po tayo ng Diyos. Then, the work of the Holy Spirit and of Christ na kumikilos po. Ang lahat ng bagay na ito po yung sinasabing all sa Book of Romans. Ano po? Ito ay kumikilos sa kabuuan para sa ating kabutihan. Hindi po para tayo ibagsak ang ating buhay Kristiyano. Yung pagkilos pa lang ng banal na Espiritu ay napakahalaga na po sa buhay po ng mga mananampalataya. So, ang salita naman pong good sa talata, and the word good sa Greek po ang ginamit ay agathos. This verse means useful, joyful, happy, excellent, upright, and honorable. Yun pa na ang sinasabing good. Hindi po yung pagtulong. Okay, mabuti ka dahil matulungin ka, hindi. Kundi ang sinasabing good po dyan, mabuti ka or good ka dahil useful ka sa gawain ng Panginoon. Mabuti ka dahil lagi kang may kagalakan sa pagdalo ng gawain ng Panginoon. Dahil nag-i-excel ka. Amen po ba? Mabuti ka dahil gumagawa ka ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. Higit sa lahat, yung iyong buhay ay honorable. Kapuri-puri ang iyong buhay. Yun po yung sinasabing good po dyan. So in the light of this truth that God is living and actively doing good in our lives and He never sleep nor slumber. The truth behind of this verse in Romans 8:28 should be seen in this way. Una, God is working in our personal lives. Hindi mo alam ang iyong mga down moments, kapatid, at ang iyong tinatawag high moments or peak, yung mga high moments po natin. Pero ang katotohanan, ang Diyos kumikilos sa atin ng personal, individual ang kanyang pagkilos. Hindi kanya nakakalimutan. Ito po yung ibig sabihin ng talata. Hindi po ibig sabihin na parang ang layo na ng Diyos. Hindi po. Nagpapatuloy po. Dynamic ang pangako ng Diyos. Patuloy po yung kanyang pagkilos sa bawat
isa pa sa atin. Ano pa? God is working in our church. May mga nadestinuhan po kami na parang stagnant. Ano po? Bagamat may mga nadestinuhan din, mas marami kami nadestinuhan na talagang ano po siya, yung growing. Kasi ang mga kapatid ay gagaya sa inyo, masisipag sa gawain. So hindi po ibig sabihin na walang nangyayari sa church, stagnant, ay hindi na kumikilos ang Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, dynamic po siya. May buhay po siya. Tuloy-tuloy ang kanyang pagkilos. Hindi nga lang po natin makita po yun physically. Okay, ano pa? God is working in our dreams. Kaya nga po ang isang Kristiyano, may pangarap po yan. Amen po ba? Kailangan po natin mangarap mga kapatid. Tayo gusto natin magkaroon ng sariling lote, bahay sa bahan, gano'n. Sa ating pamilya naman, kailangan din nating mangarap. Sa ating sarili, kailangan din nating mangarap. Kasi pagka wala kang pangarap, parang hindi ka Kristiyano. Anong gagawin sa iyo ng Lord? Ay, paano si Lord sa akin? Ano ba? Sasabihin lang ba natin? No? O anak, ano yung pangarap? Anong gusto mong buhay? Bahala. No? Hindi po pwede yun sa isang Kristiyano. Kailangan po may pangarap po tayo. Mangarap po tayo kahit po halimbawa sa atin na mga patapos na, mga pain na yung buhay natin, mga may edad. Mangarap tayo para sa gawain na lang ng Panginoon sa ating mga apo. Magabayan po natin sila. Kasi ano na tayo, kumbaga pakupas na eh. No, yung mga tawag dito, yung mga 50 na at saka pa 60. No? Bagamat may mga pagkakataon, may na-observe kasi ako sa mga pastor po natin kung kailan sila naging 60. Saka po sila naging powerful po sa ministry. Lahat ng mahawakan po nilang ministry talagang nagpupulong. Pero nung bata-bata pa po sila, walang ganun eh. Kung kailan sila po naging 60 ay saka po yung kanilang ministry. So ang Diyos kumikilos po sa ating mga pangarap. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mangarap ka kapatid. Pangarap ka. Kasi kumikilos ang Diyos sa ating pangarap. Yun po ang ibig sabihin ng Romans 8:28. That God is working all together for our own good. Ano pa? God is working in our businesses and job. Kaya minsan bigla kang magugulat, ako promote ko na lang. Ano po? Kasi ang Diyos ay kumikilos sa iyong trabaho. At minsan din, may mga pagkakataon pagka-business kasi may ups and low po yan. Hindi po lagi pa taas ang business. Hindi po. Ganun po ang negosyo. May mga pagkakataon na may kompetensya ka na, nababawasan. Ramdam po yan. Di po ba pag may nagtayo ng SM, tatabihan ng Robinson. At magkano po ang nababawas sa kabila? Mga 2 million daw yan pag natabihan. Milyones po yan yung pinag-uusapan. So, ganun po siya. Ibig sabihin, may mga peak season sa business, pero dapat may anticipate paano po ka maghahanda sa mga pagka nabawasan ng iyong customer. Pero hindi ibig sabihin nun, kapatid, na hindi po tumikilos ang Diyos sa negosyo, sa trabaho. Patuloy po ang kanyang pagkilos. So, God is doing everything for us to have a good, productive, and fruitful. Especially po sa ating pong buhay Kristiyano. Patuloy po ang Diyos na kumikilos para po tayo maging kagamit-gamit po sa gawain ng Panginoon. Bilisan na lang po natin. I have 2 minutes. So, what will be our best response to Him? Una po, trust God's promises completely. Ano po? Magtiwala tayo kahit po sa tingin natin na imposible, magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Ang sabi po ng talata, tumuwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So hindi po puro diskarte lang. Kailangan po ng pagtitiwala sa Diyos.
Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Ano ba? Be doers of the word. So, do not deceive yourselves by just listening to His word. Instead, put it into practice. So, pagka hindi mo yan ina-apply, dinadaya mo lang ang iyong sarili. And then, obey God wholeheartedly. So, Jesus said to those who believe in Him, if you obey my teaching, you are really my disciple. So, iba po ang simpleng Kristiyano sa pagiging alagad. Para sa akin, iba po yan. So, lalo na sa mga nag-aral ng discipleship. Ang kaibahan po ng disciple, masunurin po yan. Ganun po ba? Masunurin yan sa Lord. So, hindi kagaya ng Christian, ay, hindi ako feeling rin ngayon, ayaw po, hindi ako pupunta. No? Hindi pag disciple, bumabagyo man po yan, umuulan ay, ano po yan, pupunta po yan. Okay. So, ayan, conclusion na po natin. So, God's promises are like the stars, the darker the night, the brighter they shine. Kung saan sa tingin mo ay malabo na ang mga pangarap mo, asahan mo ang Diyos kikilos. Lalo po siya magliliwanag. So, let us not forget that He who promises is faithful. Indeed, not one word is failed of all His good promise. So, wala pong nakakalimutan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. At ang kanyang mga pangako ay buhay po yan. Patuloy na kumikilos. So, recap po natin, trusting God and His promises. Yun po ang ating topic. God's promises is definite. God's promises is divine. God's promises is divine. So, nice po magwakas sa kwento po ng buhay ni Billy Taylor. So, siya po ay isa pong tinatawag junkyard specialist. Hindi po yan, may kapangalan po siya na pianist at saka singer, pero hindi po. Siya po ang kanyang specialty po. Ano man yung mga nakikita po niya sa junkyard, nagagawan po niya ng paraan at ito'y nagiging hanap buhay po niya. Gumagawa siya ng mga ganyan, ng mga robot. Ano po. At binibenta naman po niya, minsan maabot po ng $5,000 ang pagbibenta po niya. At yan po, mga ganyan. Ano? Mula sa mga scrap material, kung ano-anong pagiging malikhain po. So, ano ang point mga kapatid? Maaring hindi gaanong mahalaga ang buhay mo bago mo nakilala ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus. Ngunit hinanap ka niya upang iligtas ka at gawing isang halagang obra maestra. Dahil sa kanyang mga pangako at biyaya, ikaw ngayon ay isang banal na disenyo. Kaya, magtiwala ka sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Hindi po ba? Magtiwala po tayo sa Diyos. Hindi lang po dahil may blessing, kundi sa lahat ng panahon, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong patuloy na paalala sa amin na dapat po kami magtiwala sa inyo. Kami po, Lord, ay sawang-sawa na umasa sa mga politika o sa politician, Lord, na panay pangako, Panginoon, para baguhin ang aming pamahalaan. Ngayon po ay patuloy po kami magtitiwala hindi sa tao kundi sa inyo na may gagawin ka sa aming church, sa aming pamilya, sa aming buhay, kahit po sa aming bansa, Panginoon. Salamat sa inyong mga pangako na hindi po kumukupas at nalaman namin na patuloy kang kumikilos sa Diyos sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. At alam ko, Panginoon, ang bawat isa ay may struggle physically, financially, at maging sa spiritual na kalagayan. Lord, ang inyong mga pangako ay patuloy pong maranasan ng bawat isa po sa amin. Tunay o Diyos na hindi po kayo nagkukulang
sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po muli, Pastor, sa inyo pong napakaganda po mensahe. Tunay nga po na God's promises are not meant to be broken. Amen po. Sa naman po types and offering encouragement, kami po ay makibuklat po sa akin sa Proverbs chapter 10, verse 22. Ayan. Pwede po ba flash po natin? Sabi po dito, the blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Ito pong talata ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga biyaya na tatanggap natin. Alisin po natin ang mga worries at agam-agam sa buhay natin. Ang biyaya ng Diyos ang siyang magpapayaman sa atin at hindi magpapahirap sa atin. Hindi lamang material blessings, kundi more on spiritual blessings. Atin pong panghawakan ang lahat ng ating pangangailangan ay kaya niya pong tugunin sa ating buhay, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. God's blessings bring us joy, peace, and contentment. Kaya magbigay po tayo ng meron pong tuwa at galak sa ating pong mga puso. Purihin po ang Panginoon. Sa po tayo ng handog, Sister Maricar Patricia. Atin po, ipanalangin po ang ating mga handog. Panginoon, salamat po Panginoon sa umaga po ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga handog po ito na ginagamit po ng mga kapatid. Bilangin po Panginoon, Lord, sa sinipit po Panginoon. Nagamit po namin Panginoon sa paghahayag po ng pagdahan. Panginoon, mga kami mga darating po Panginoon. Panginoon, ito po sa iyo po dahil sa mga hindi Panginoon. Ito po patuloy na magbalik Panginoon ng success. Ito po pagpapala Panginoon sa mga salamat po ang sa mga kami ng pagkakot ng patuloy na kayo ng mga Panginoon sa mga dalaman din ginawa sila sa iyo po. Salamat Ama, sa iyo namin pinabalik ang lahat ng kapatid. Salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat po ulit. Ngayon naman po ating po 5 piso mula sa puso. Patuloy po natin pong pagpalaan ng Panginoon sa ating pong mga bibigay. Ito na po sa gawain po ng finance po natin. Magandang po ang kalayaan sa harapan po magbigay. Ito natin siya pagpalaan. Sige lamang po, take your time. Kumano. Ito yung mga kids po natin ha. Kung meron po kayo makaya po pagbigay, piso man yan. Yan, para sa ating pong Panginoon po ito. Amen, salamat po. And then next natin, announcements po natin. Ayan po guys, kung nyo po napansin, arayo po changes po sa sarap natin na po ng program. So yun po mga pagulado po natin. Nasa na po siya, pwede pong last part na po natin po, mga bahayag po natin. Announcements po. Ayan, so ito po sa San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. So mamaya nga po, Pastor, mga chairman po natin, ito po mga po, mamaya hapon po, 2 p.m. Yung unas po makasama po, yung po mamaya po, sila chairman po, Kuya Boy, mga praise team po natin. Pero tayo gawa mamaya at 2 p.m. Next po natin, weekly service.
Speaker, Sister Susan. Worship Leader, Brother Raylan. Testimony, Sister Jasmine. At yung pong tagalikom ng handog, Sister Patricia. Then sa linggo na nga po yung ating pong baccalaureate. Sa gusto pong speaker, Jack, Ophel, Presider, Sister Cristita. Opening prayer, Sister Maricar. Ating pong worship leader, Sister Mary Joy, Tithes and Offering. Brother Michael, at pong tagalikom ng handog, Sister Patricia, flower sponsor, Brother Boy Adriano. Pwede po ang Diyos sa inyo pong mga buhay. Next po natin sa ITAG mission po natin ito po tuwing Sabado. Sa ganap pong 8 o'clock ng umaga. So, tama po yung kumalan po itong mga ginagawa po kay Saturday class. At ito po yung sa adult worship service. So, salamat din po sa ating pong mga staff po natin. Salamat po patuloy na commission. Sa ating pong flowers po for this Sunday. Salamat po sa buhay po ng Bourbon family. Kasi po sa inyo pong buhay, sa mga tuloy po ibigay para po sa ating pong church po natin. And then, sa mga pang-prato po mga natin ng mga bisita po natin, kung mga tagdag po natin visitors. Ayan, so kung wala na po, sige po. Tayo po si tayo na po closing song. So, may po pamunan ni Brother Jack at ang buong praise worship po. Nangyayang ko lang na tumayo tayo po awit ng ating closing song na sama-sama po tayo kumawit ng praise worship. Meron po bang nag-birthday ngayon o nakaraang mga araw? Sa day 9. Dito kayo sa mga birthday sa nakaraan ng extend po natin ang ating mga kamay sa Lord. Patuloy po kami nagpapasalamat sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangunguna sa aming gawain. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan na inyong ginamit dito po sa harapan, sa praise team, Panginoon, sa aming talapagpaawit at sa mga isa, Panginoon, na may bahagi ng aming pong program. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na narito po sa harapan. Sila po ay sasapit or maaaring sumapit na o sasapit pa lang sa kanilang kaarawan itong month of May, Panginoon. Lord, salamat sa inyong patuloy na pagkilos sa kanilang buhay. Patuloy niyo po silang pagpapalain. Patuloy niyo po silang iingatan. At dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban niyo po sila ng maraming pang taon, Panginoon, na celebrate sa kanilang kaarawan. Ano man po, Lord, ang kanilang mga iniisip, mga plano,
Dalayan ko, Ama, ang inyo pong pagpapala at pagsasakatuparan, Panginoon, sa kanilang buhay. Pagpalain niyo rin at ayusin anumang kanilang kalusugan, patuloy silang maging maayos ang kanilang pangangatawan, Panginoon. At bigyan niyo po sila, Panginoon, ng blessing upang sila ay patuloy na maging blessing din para sa iba at sa inyo pong iglesia, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. At Lord, dinadalain ko rin, Panginoon, sa umagang ito ang aming mga kapatid na nakadalo sa aming pagtitipon, ang bawat pamilya na ngayaring mong dalawa. Dalayan ko, Panginoon, ano man ang kanilang mga gagawin at iisipin sa buong isang linggo ito. Ang inyo pong divine protection, ang inyo pong divine provision, Lord, ang maranasan ng bawat isa, ng bawat pamilya, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pinagkukunan, ano man ang kanilang mga source of income, pagpalain nyo nga po sila. We pray, Lord, for double blessing, Panginoon, sa kanilang pong pamilya, Panginoon, at ano man ang kanilang mga trabaho, Father God. At ganun din, Panginoon, ang aming dalangin sa aming mga kapatid na hindi po nakadalo sa umaga po ito. Dalangin namin ang inyong pag-iingat, pagpapaalala, Panginoon, na sila, Panginoon, ay sa susunod na pagkakataon ay makapanumbalik sa pagdalo sa gawain. Maging po, Panginoon, ang aming mga kapatid na naglaylo sa pagdalo sa gawain, ano man ang kanilang mga pagtatampo, ano man ang kanilang mga kalungkutan o Diyos. Dalayan ko, Ama, na abutin niyo po sila. Mahal niyo po sila, Panginoon. Dalangin namin na sila rin ay makapanumbalik sa pagdalo sa inyong gawain dito po, Panginoon, sa iyong i-provide niyo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa buong isang linggo ito. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ganito. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa Diyos ng walang kapintasan at ng may malaking kagalakan. Sa ating Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanyang kapurihan, karangalan mula pa nung una, ngayon at magpakailan pa man. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos, magsabi na Amen. Pagkalain po tayo ng Diyos. Hindi po natin, the Lord bless you. Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. To God be the glory sa po, Panginoon. See you next time.
CJ.